Welcome back sa ating munting sulok ng katotohanan kung saan hihimayin natin ang kasaysayan at pera ng hindi lang basta numero ang tinitingnan, kundi ang malaking picture ng mundong tila naghihingalo na. Ngayon, hindi tayo titingin sa mga boring na charts sa stock market, kundi sa isang higanting organismo na tinatawag nating global trade. Silipin nyo ang Panama Canal ngayon. Akala nyo ba usapang probinsya lang to sa isang malit na bansa sa Central America? Nagkakamali kayo dahil sa tindi ng bardagulan sa Middle East, lalo na sa Iran, nagkaroon ng malalang atake sa puso ang sistema ng transportasyon sa dagat. Ang mga dambuhalang daloy ng enerhiya, yung mga tinatawag nating dugo ng ekonomiya o ang liquefied natural gas LNG mula sa Amerika at iba pang bansa ay napilitang humanap ng ibang ugat na dadaluyan para iwasan ang mga lugar na tila nabubulok na sa gulo. Ang resulta? Ang Panama Canal, isang artificial na artery na hinati ang kontinente ng Amerika mahigit isang siglo na ang nakalipas, ay biglang kailangang mag-overtime at magtrabaho ng sagad-sagaran. Isipin nyo, kailangang magbomba ng 36 hanggang 38 dambuhalang red blood cells o mga supertanker bawat araw. Isa itong matinding signal ng survival kapag ang puso ng Middle East ay nagpalpitate, ang isang maliit na ugat sa kabilang panig ng mundo ang biglang sumasalo sa bigat ng buong kalakalan ng sandaigdigan. Ang biglang paglipat na ito ng mga LNG ship ay hindi lang basta-bastang logistics problem na parang natrapika lang sa EDSA. Para itong natural na reaksyon ng katawan ng tao na nag-activate ng mga backup na ugat kapag barado ang main artery. Ang ruta sa Red Sea at Suez Canal na dati ay ang pangunahing daanan ng enerhiya sa pagitan ng Asya at Europa, ay kasalukuyang nasa ICU dahil sa mga atake dahil sa panganib na to. Ang mga shipping lines ay kailangang magdesisyon. Dadaan ba sila sa dulo ng Africa sa Cape of Good Hope na sobrang layo at nakakaubos ng energy o lilipat na lang ng tuluyan sa Panama Canal? Ang masaklap, ang Panama ay pilit na pinagkakasya ang dami ng barko na lampas na sa kapasidad nito at dito lumabas ang nakakatakot na katotohanan. Ang global supply chain ay kasing rupok ng feelings mo. Ang gulo sa kabilang dulo ng mundo ay kaya magpataas ng blood pressure ng isang strategic point sa kabilang panig. Hingal na ang Panama at ang bawat tibok nito ay binabantayan ng bawat central bank at energy giant sa buong mundo na tila ba nag-aabang ng susunod na medical bulletin. Isipin nyo na lang, ang bawat barkong LNG na yan ay may dalang 10-10 milyong dolyar na halaga ng enerhiya para magpainit ng mga lungsod at magpatakbo ng mga pabrika. Kapag ang 12-12 ng barkong ito ay nag-umpisa ng mag-pile up sa Panama Bay para lang makadaan sa heart valve ng kanal, nakakita tayo ng isang higanting pamumuo ng dugo sa sistema ng macrofinance. Tataas ang presyo ng barko, lalong magmamahal ang insurance at ang paghihintay ay parang forever. Lahat ng gastos na ito ay ipapasa rin sa atin na lalong magpapalala sa global inflation. Sa mga panahong ito, ang Panama Canal ay hindi lang basta daanan ng tubig, isa itong thermometer na sumusukat kung gaano nakalala ang lagnat ng ekonomiya ng mundo. Kapag maayos ang daloy dito, nakakahinga ang mundo. Pero kapag barado o overload, ang buong katawan ng pandaigdigang ekonomiya ay parang sinasakal. Dahil sa bara sa Panama, may lumabas na malaking tanong na medyo pang philosophy at pang geopolitics ang dating. Nasa 21st century na tayo, di ba? Panahon na ng mga satellite na nakapalibot sa mundo, artificial intelligence na kayang i-optimize ang lahat, quantum computers at supply chain na akala natin ay digital at walang hangganan. Kaya naging magpadala ng impormasyon sa bilis ng liwanag at mag-transfer ng bilyong dolyar sa isang click lang. Ang nervous system ng sangkatauhan ay parang naging Diyos na sa talino. Pero bakit ang pinaka-core ng ating ekonomiya ang paglipat ng pagkain, enerhiya at mga gamit ay nakadepende pa rin sa ilang sugat o kanal sa balat ng mundo na hinukay pa noong unang panahon? Bakit ang kapangyarihan ng mundo ay nakatali pa rin sa mga makikitid na kanal na ginawa noong 19th at 20th century? Dito natin makikita ang skeleton ng ating diskurso ngayon. Ang ilusyon ng modernong mundo na akala natin ay nabura na ng teknolohiya ang distansya ng heograpiya. Kahit gaano pa kagaling ang digital nervous system natin, ang pisikal na katawan ng global economy ay kailangan pa rin ng malalaking ugat para sa nutrisyon nito. Hindi ginawang luma ng globalization ang geography. Sa halip, ginawa nitong mas sensitibo at mas mahalaga ang mga strategic points na ito. Ang mga gamit natin ngayon ay high-tech na, mula sa microchips hanggang sa lithium-ion batteries. Pero ang daan ang kailangan nilang tahakin at ang kapangyarihang kumokontrol sa mga daanang iyan ay sumusunod pa rin sa mga batas ng survival mula pa noong sinaunang panahon. Ang geographic power ay hindi nawala, nagtago lang ito sa ilalim ng mga free trade agreements at mga dambuhalang shipping corporations.
Para masagot ang paradox na to, kailangan nating hiwain ng malalim ang kasaysayan. Kailangan nating balatan ang bawat layer ng panahon para maintindihan kung paano ginamit ng mga imperyo ang heograpiya bilang kutsilyo para hubugin ang mundo. Ang modernong kalakalan ay maaaring pinapatakbo ng mga algorithm, pero ang pundasyon nito, ang mga ruta sa dagat, ay pamana ng mga pananakop, malulupit na strategic vision at mga puhunang dumanak ang dugo. Ang Panama Canal o Suez Canal ay hindi lang mga engineering marvels. Ang mga ito ay mga artificial organ transplants na nagpabago sa sirkulasyon ng ating planeta. Kung sino ang may hawak sa mga valve na ito, siya ang may kapangyarihang magdikta kung gaano karaming dugo ang dadaloy sa iba't ibang parte ng mundo. Umatras muna tayo ng konti sa ingay ng Panama para makita ang mas malawak na litrato. Ang kasaysayan ng tao pagdating sa usapang power ay kasaysayan ng pagkontrol sa mga daloy o flows. Mula sa panahon ng mga Phoenician, Carthage hanggang sa Spain, Portugal, Netherlands at British Empire, iisa lang ang katotohanan. Kung sino ang kontrolado ang dagat, siya ang kontrolado ang kalakalan, siya ang nagdidikta ng presyo at siya ang laging panalo sa giyera. Ang dagat ay hindi lang bakanteng espasyo, ito ang original na blood vessels ng mundo. Bago pa nagkaroon ng tren, highway o eroplano, ang dagat lang ang tanging paraan para maglipat ng tone-toneladang gamit at hukbo sa malalayong distansya. Ang mga fleet ng barko ang nagsilbing white blood cells na nagpoprotekta sa imperyo at ang mga ports ang nagsilbing strategic lymph nodes. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga natural na hugis ng mga kontinente ay nagsilbing mga higanting harang o parang mga tumor na pumipigil sa daloy ng negosyo. Para makapunta sa Asia mula Europa, kailangang umikot ang mga manlalayag sa Cape of Good Hope sa dulo ng Africa, isang rutang sobrang haba, puno ng bagyo at laging may banta ng paglubog. Kaya nung lumitaw ang Suez Canal noong 1869 para itong pinakamalaking bypass surgery ng 19th century. Sabi nga sa Britannica, ito ang pinakamaikling ruta na nagdugtong sa Europa at Asia. Hindi lang nito binawasan ang libu-libong milya sa dagat, kundi binago rin ito ang buong geopolitics. Agad na naintindihan ng British Empire ang halaga nito at ginawa ang lahat para makontrol ito dahil ito ang naging susi sa pananakop nila sa India at sa silangan. Pinatunayan ng Suez na ang pagbabago sa heograpiya ay katumbas ng walang kapantay na kapangyarihan. Ganoon din ang nangyari sa kabilang panig ng mundo. Ang kontinente ng Amerika ay parang isang higanting pader mula Arctic hanggang Antarctic na humaharang sa Atlantic at Pacific Oceans. Para sa Amerika na pasikat pa lang noong huling bahagi ng 19th century, ang pader na ito ay isang malaking hadlang sa kanilang pangarap na maging global superpower. Hindi mabilis na mailipat ng US Navy ang kanilang mga barko mula East Coast papuntang West Coast nang hindi umiikot sa mapanganib na Cape Horn sa South America. Ang negosyo sa pagitan ng New York at San Francisco ay sobrang bagal at mahal. Kailangan ng Amerika ng isang surgical intervention sa gitna ng kontinente. At doon na nga naging mandatory geopolitical order ang pangarap na Panama Canal. Sabi nga ng US State Department, ang Panama Canal ay hindi lang isang construction project. Ito ang ultimate symbol ng lakas ng ekonomiya at teknolohiya ng Amerika. Kaya malinaw na ang Suez at Panama ay hindi lang ginawa para bumilis ang biyahe o magmura ang bilihin. Ginawa ang mga ito dahil sa uhaw sa kapangyarihan at sa pangangailangang kontrolin ang espasyo. Ang paghukay sa mga kanal na ito ay parang paglalagay ng mga artificial valve sa puso ng planeta na nagbibigay sa mga may-ari ng kakayahang magbomba ng military at economic power sa kahit anong sulok ng mundo sa pinakamabilis na paraan. Ang pagiging maritime empire ay hindi lang tungkol sa dami ng barko, kundi sa pagmamay-ari ng pinakamaikling daan para makarating ang mga barkong yan kung saan sila kailangan. Ang pag-manage sa oras at espasyo ay pag-manage sa power. At ang mga kanal ang ultimate tools para baluktutin ang pisikal na realidad ng mundo. Ngayon, pasukin natin ang mismong loob ng kwento, ang Panama Canal. Ang pagkakabuo nito ay isa sa mga pinakamadugo, pinakakomplikado at pinakamahal na surgery sa kasaysayan ng tao. Noong sinalo ng mga Amerikano ang project mula sa mga Pranses noong simula ng 20th century, hindi lang milyon-milyong toneladang bato sa Culebra Mountains ang kinalaban nila. Kinailangan din nilang labanan ng mga sakit na yellow fever at malaria. Labanan ito ng matigas na ulo ng tao at ng matinding depensa ng kalikasan. Nagbuhos ang Amerika ng dambuhalang resources at gumamit ng pinakamodernong medical at engineering tech para gamutin ang construction site at puksain ng mga lamok bago pa man nila tuluyang mahati ang lupain. Ang pagtatapos ng Panama Canal ay hindi lang tagumpay ng paghuhukay, kundi tagumpay ng preventive medicine at macro logistics.
Ayon sa record ng US State Department, natapos ang proyektong ito noong 1914, saktong-sakto sa pagsabog ng World War I sa Europa. Ang timing na ito ay lalong nagpatingkad sa halaga ng kanal. Agad na naging simbolo ang Panama ng pag-angat ng Amerika bilang isang two-ocean naval power. Ang US Navy ay kaya nang lumipat mula Atlantic papuntang Pacific sa loob lang ng ilang araw imbes na buwan. Ang Panama Canal ay naging isang strategic sword, isang tool na nagbigay sa Washington ng kakayahang protektahan ng kanilang mga baybayin at makialam sa malalayong bansa. Lahat ng barkong pandigma noon ay ginawa na sumunod sa sukat ng mga lock ng Panama, ang tinatawag na Panamax Standard. Patunay ito na ang artipisyal na heograpiya ang nagdikta sa disenyo ng teknolohiyang militar. Simula 1914 hanggang ngayon, hindi huminto ang tibok ng kanal na ito, ayon na rin sa official records ng Panama Canal Authority. Mahigit isang siglo na ang nakalipas pero tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo nito sa gitna ng dalawang World Wars, Cold War at mga global economic crises. Sa mahabang panahon, kontrolado ng Amerika ang Canal Zone na parang sarili nilang teritoryo, base militar at intelligence hub. Ang paglipat ng kontrol sa gobyerno ng Panama noong 1999 sa ilalim ng Torrijos-Carter Treaty ay isang malaking pagbabago pero hindi nito nabawasan ang strategic importance ng ruta. Ang Panama ay nananatiling isang choke point na binabantayan ng bawat superpower. Buhay na patunay ito na ang isang desisyon noong simula ng 20th century ay patuloy na humuhubog sa kaayusan ng mundo sa 21st century. Tingnan nyo ang mapa ng mundo na parang doktor. Ang Panama Canal ay parang isang maliit na bandage na nagdudugtong sa dalawang malaking muscle, ang North at South America. Pero sa maliit na dugtungan na ito, trilyon-trilyong dolyar na halaga ng gamit mula sa bigas, uling, langis hanggang sa mga kotse at gadgets ang kailangang pumila para makadaan. Ito ang classic example ng choke point principle sa geopolitics. Hindi kailangang kontrolin ng isang bansa ang buong dagat. Kailangan mo lang hawakan ang susi ng mga choke points na ito. Ang pagkontrol sa Panama, direkta man o sa pamamagitan ng impluensya, ay nagbibigay sa Amerika ng malakas na leverage. Kaya nilang bantayan ang daloy ng kalakalan, magpataw ng buwis, at kung magkaroon man ng giyera, kaya nilang isara ang pinto sa kanilang mga kaaway. Ang Panama ay ang muling pagpapatibay na ang pisikal na mapa pa rin ang nagdidikta sa tadhana ng mga bansa. Para mas maintindihan ang mga artificial heart valves na ito, kailangan nating ikumpara ang Panama sa kapatid nito sa kabilang panig, ang Suez Canal. Ang paghahambing na ito ay mahalaga para hindi lang tayo basta nagbabasa ng tuyot na kasaysayan, kundi para makita ang pattern ng maritime power. Sa macro level, parehong-pareho ang function ng Panama at Suez sa katawan ng mundo. Pareho silang surgical interventions para paikli ng biyahe sa dagat. At sa lengguwahe ng pera at militar, ang pag-ikli ng biyahe ay nangangahulugan ng tatlong bagay: mas murang logistics, mas mabilis na pagpapadala ng hukbo, at mas malakas na kapangyarihan sa negosyo. Sila ang mga particle accelerators ng world economy na nagpapabilis sa ikot ng kapital para mas marami ang kitain. Pero ang pagkakaiba sa kanilang anatomy at lokasyon ay nagbubunga ng magkaibang strategic effects. Ang Panama ay hiwa sa gitna ng Amerika na nagdudugtong sa Atlantic at Pacific, ang dalawang pinakamalaking dagat sa planeta. Ito ang backbone ng East-West trade na nagsisilbi sa supply chain ng Asia at East Coast ng Amerika, pati na rin sa South America at Europa. Samantala, ang Suez ay hiwa sa disyerto ng Sinai na nagdudugtong sa Mediterranean at Red Sea, ang pinakamabilis na daan mula Europa papuntang Indian Ocean at Asia. Ang Suez ang ugat ng Euro-Asian trade at ang main pipe ng langis mula Middle East papuntang Kanluran. Kung ang Panama ang main artery ng Amerikas, ang Suez naman ang pusod na nagdudugtong sa lumang mundo at sa sumisikat na bagong mundo sa silangan. Sa usapang technical naman, magkaiba ang dalawa. Ang Suez ay isang sea level canal, parang isang bukas na ugat kung saan malayang dumadaloy ang tubig sa pagitan ng dalawang dagat. Madali lang dumaan dito, mahabang biyahe lang sa isang makipot na riles ng buhangin. Pero ang Panama, isa itong engineering marvel ng hydraulics. Meron itong komplikadong lock system na parang multi-chambered heart valve. Kailangan itong buhati ng mga dambuhalang barko ng 26 meters pataas para makatawid sa artipisyal na Gatun Lake bago muling ibaba sa kabilang dulo. Ibig sabihin, ang Panama ay 100% dependent sa fresh water mula sa mga ilog at lawa para gumana ang mga locks nito. Sa bawat barkong dumadaan, milyon-milyong litro ng fresh water ang tinatapon sa dagat. Ang technical difference na ito ang Achilles heel ng Panama na hihimayin natin mamaya.
Kahit magkaiba sila, ang Suez at Panama ay parehong patunay sa ating main point. Hindi nauubusan ng tubig dagat ang mundo dahil 71% ng planeta ay dagat. Pero ang power at yaman ay wala sa malawak na karagatan. Ang power ay nasa mga lugar kung saan ang dagat ay sinasakal ng lupa. Ang mga choke points na ito ang mga pressure points ng global economy. Hindi kailangang palubugin ng kalaban ang libu-libong barko sa gitna ng dagat. Kailangan lang nilang barahan ang isa sa mga point na ito at ang buong sistema ay magkakaroon ng anaphylactic shock. Ang Panama at Suez ay hindi lang engineering wonders. Sila ay mga geopolitical time bombs na handang sumabog anumang oras na magkaroon ng gulo. Dito tayo mag-umpisang mag-isip ng mas malalim tungkol sa modernong panahon. Sa nakalipas na mga dekada dahil sa internet, sa just-in-time logistics at sa sobrang komplikadong supply chain, marami ang naniwala sa isang malaking kasinungalingan na ang mundo ay flat na. Napinalaya na tayo ng teknolohiya mula sa gapos ng heograpiya. Akala ng marami, kapag barado ang 100, may software na agad na maghahanap ng 10 alternatibong ruta. Pero ang realidad ay malupit. Ang totoo, habang nagiging globalized tayo, lalo tayo nagiging marupok at dependent sa katumpakan. Ang gamit ay dapat dumating sa tamang oras, sa tamang daan, at sa tamang presyo. At para makuha ang perfection na yan, lalo nating pinagsisiksikan ng lahat sa pinakamaikli at pinakamurang daan. Ibig sabihin, lalo tayong naging dependent sa Panama at Suez. Hindi binura ng globalization ng mapa. Ginawa lang nitong mas delikado, mas mahal at mas kritikal ang mga choke points sa mapa. Ang dependency ng bawat bansa sa isa't isa ay lumikha ng domino effect. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Ayon sa report ng Reuters noong March 20, dahil lang sa gulo sa Red Sea bunga ng tensyon sa Iran at mga Houthi rebels, ang mga LNG tankers mula Amerika papuntang Asya ay agad na iniwan ang Suez. Ang mga dambuhalang red blood cells na ito ay biglang lumiko at sumugod lahat sa Panama Canal. Sa isang iglap, ang Panama na dati ay normal lang ang takbo ay naitulak sa maximum capacity nito na may 36 hanggang 38 barkong dumadaan araw-araw. Ang isang hatching sa Middle East ay nagdulot ng chest pain sa Central America. Dito nawasak ang ilusyon na ang supply chain ay flexible hanggang sa dulo. Kapag ang mga main routes ay nanganib, wala tayong maraming murang choice. Pipili lang ang mga barko iikot sa Cape of Good Hope na uubos ng milyon-milyong dolyar sa krudo at linggu-linggong paghihintay o magbayad ng dambuhalang fees at pumila ng napakahaba sa Panama. Parehong choice ay nangangahulugan ng pagtaas ng presyo ng transportasyon at ang gastos na ito ay makikita natin sa presyo ng bawat cubic meter ng gas, bawat smartphone at bawat butil ng trigo na kinakain natin. Hindi naging less important ang geography. Naging isa lang itong hidden tax na malupit na naniningil sa bawat global trade kapag may krisis. Ang pagbabalik ng Panama sa sentro ng atensyon ay malakas na ebidensya na kahit anong galing ng AI, satellite o bagong tech, ang pisikal na pundasyon ng planetang ito pa rin ang may huling say. Ang mga imperyo ngayon ay hindi na nagpapatayan gamit ang mga lumang barko o mga sundalo lang. Naglalaban sila sa pamamagitan ng pagkontrol sa daloy ng pera at gamit sa mga geographic choke points na ito. Kung sino ang kaya magbigay ng seguridad sa daloy sa Panama, Suez, Hormuz o Malacca, siya ang may hawak sa leeg ng pandaigdigang ekonomiya. Ang teknolohiya ay balat lang, ang buto at ugat ng world power ay hinubog pa rin ng natural na heograpiya at ng mga kanal na hindi mapapalitan. Pero ang kwento ng Panama ay hindi lang tungkol sa politika, giyera o supply chain. Para maging kumpleto ang ating macro picture, kailangan nating tingnan ang isang bagong variable na hindi hinarap ng mga lumang imperyo, ang climate change. Ang Panama ay hindi lang basta kanal. Gaya ng nasabi ko, isa itong lock system na umaasa sa freshwater mula sa Gatun Lake. Dahil dito, ang kanal ay naging isang organ na sobrang sensitibo sa panahon. Iniulat ng Reuters ang malalang drought o tuyot dahil sa El Nino na nagpababa sa level ng tubig sa Gatun Lake sa nakakatakot na antas. Kapag walang tubig, hindi gagana ang lock system para buhatin ang mga barko. Para itong kidney failure para sa kanal. Napilitan silang bawasan ang bilang ng barkong dumadaan at limitahan ang bigat ng mga ito na isang malaking dagok sa world trade. Ngayon, pilit na bumabalik sa normal ang kanal dahil sa mga pana-panahong ulan. Pero ang pangyayaring ito ay nagpakita ng isang malaking butas sa global maritime security. Ibig sabihin ng isa sa pinakamahalagang ugat ng kalakalan ay hindi lang nakadepende sa peace treaties o takot sa mga navy at drones. Takot din ito sa langit. Nakadepende ito kung uulan ba o hindi.
Isang napakahalagang detalye nito, ang mga imperyo noong 19th century ay gumawa ng kanal para talunin ang kalikasan. Pero sa 21st century, ang kalikasan ang bumabalik para sakalin ang mga gawang tao na ito. Ang isang mahabang tuyot sa Central America ay kayang magdulot ng pinsala sa ekonomiya na kasing tindi ng isang military blockade sa Middle East. Ang pagsasama ng geopolitical risk sa Suez at climate risk sa Panama ay lumikha ng isang perfect storm para sa supply chain. Isipin niyong isang nightmare scenario. Sabay na isinara ang Red Sea dahil sa giyera habang ang Panama naman ay paralisado dahil sa matinding El Nino drought. Ang global economy ay agad na makakaranas ng double heart attack. Ang mga gamit ay kailangang umikot sa mga kontinente na parang panahon pa ng Middle Ages, ang presyo ng barko ay sisipa sa langit at ang inflation ay magiging apoy na hindi kayang patayin. Ipinapakita nito kung gaano karupok ang ating kasalukuyang ekonomiya. Nagtayo tayo ng isang dambuhalang financial castle sa pundasyon ng ilang maliliit na geographic points at ngayon, ang mga pundasyong yan ay kinakain na ng bala ng tao at ng galit ng kalikasan. Papunta na tayo sa dulo ng ating macro analysis. Pagsama-samahin natin ang lahat, isang giyera sa maalikabok na Middle East. Ang mga daloy ng LNG mula Amerika na kailangang iwanan ng Suez dahil sa takot sa bomba. Ang Strait of Hormuz na laging parang sasabog. At sa kabilang panig, ang Panama Canal na nagmamadaling saluhin ang lahat ng bigat ng trade habang nanginginig sa takot na baka maubos ang tubig sa lawa. Ang isang kaganapan sa isang dulo ng mundo ay agad na nagbibigay buhay at sumusubok sa limitasyon ng isang kanal sa kabilang dulo. Ang koneksyong ito ay patunay sa isang masakit na katotohanan. Ang global power ay hindi tumatakbo sa maayos na linya ng cyberspace kundi sa isang network ng mga malulupit na pisikal na buhol or nuts. Ang panahon ng mga super aircraft carriers, ng mga intercontinental missiles at ng mga trillion-dollar tech companies ay akala natin ay nagpalamlam na sa mga lumang aral ng heograpiya. Pero ang Panama ngayon ang pinakamalinaw na ebidensya, ang mapa pa rin ang panalo. Kahit gaano pa tayo katalino, hanggat kailangan ng tao ang pisikal na gamit, langis at gas para mabuhay, ang mga makikitid na dagat at mga artipisyal na kanal ang magdidikta sa tadhana ng mga bansa. Kung sino ang may hawak sa mga buhol na yan o kahit man lang ang may lakas na militar at ekonomiya para masiguradong makakadaan sila sa mga buhol na yan sa oras ng krisis, siya ang may hawak sa alas sa laro ng world geopolitics. Ang pagbabalik ng Panama sa sentro ng usapan ay hindi pag-atras ng kasaysayan, kundi isang gising sa realidad. Paalala ito sa mga leaders, investors at sa ating lahat na ang geopolitical risk ay hindi kailanman local lang. Ang isang sira sa isang choke point ay magdudulot ng inflation sa grocery mo, magpapataas ng presyo ng gasolina mo, at sisira sa produksyon ng mga pabrika sa kabilang panig ng mundo. Sa isang mundong watak-watak at puno ng gulo, ang halaga ng strategic location ay lalong tumataas. Ang mga kanal ay hindi na lang binibigyang halaga dahil sa dami ng barko, kundi dahil sa survival na ibinibigay nila sa mundo kapag ang ibang pinto ay nakasara na. Sa pagtatapos ng ating paghiwa sa kasaysayan at heograpiya, makikita natin ang isang malalim na katotohanan. Ang Panama Canal kasama ang kanyang mga dambuhalang lock na gawa sa semento at bakal na mahigit isang siglo na ay hindi isang lumang relikya ng panahon ng mga imperyo. Isa itong organ na tumitibok ng mabilis, isang buhay na ebidensya ng kasaysayan ng mga ruta sa dagat na nagdidikta sa tadhana ng mga imperyo ay hindi patapos. Nagbago lang ang anyo nito. Ngayon, ang mga super LNG ships ay kailangang lumiko sa Panama para isalba ang energy trade dahil sa mga putukan sa Iran at Red Sea. Isinasalba ng Panama ang mundo sa kabila ng sarili nitong hirap. Pero bukas, ang bara sa sirkulasyon ay maaaring hindi na galing sa giyera. Maaaring galing na ito sa isang matinding drought na uubos sa tubig ng Gatun Lake o sa isang trade war na magsasara sa mga dagat o sa isang bagong energy shock na hindi pa natin naiisip. Ang bawat eksena ay maaaring magbago. Ang teknolohiya ay maaaring lumipad sa taas pero ang logic ng power ay mananatiling matigas. Ang pisikal na espasyo ang ultimate limit. Ang mga choke points na ito ang nananatiling leeg ng ating sibilisasyon. Kung sino ang nakakaintindi sa mga ruta sa dagat, kung sino ang nakakakita sa karupukan at halaga ng mga tulad ng Panama o Suez, siya ang tunay na nakakaintindi sa daloy ng kapital at sa tunay na anyo ng kapangyarihan sa mundong ito. Salamat sa pagsama sa ating macro view ngayong araw.